Hello guys, 15K PMS tayo para sa Jimny. Ano ba ang mga dapat na gawin at magkano ang magagastos? So, yan guys yung pictures ng aking sales billing invoice. So, since light PMS pa din naman considered ang 15K PMS, total cost is 8,241. Pre na ang tile rotation. Actually, next month pa ang schedule ko pero ipinasabay ko na since tatanggalin din naman at kakabit ang 4 na gulong. Sa ibang shop ko pa ito ipapagawa matcha-charge pa ako ng 1,500. So, ang ginawa guys, they perform change oil, fully synthetic, oil filter, and spark plugs. Although pwede pa naman daw yung mga spark plugs pero better kung palitan na din. Since 1 year na din naman, so for 1 year ang tinakbo nito ay nasa 4,200 kilometers lang. So, yan guys ang lahat ng aking binayaran, no? Ito naman guys yung brake cleaner, pace, and squeal. So, yan guys, no? Maayos ang kanilang pagkakagawa. Para sa akin ay better pa din talaga ipa-PMS sa kasa kahit medyo mas mahal ng konti kumpara sa ibang shop. Pero para sa akin yun nga, no, better quality pa din talaga. So, mas alam nila ginagawa nila kasi syempre, unang-una ay yung mga technician nila ay talagang pinag-aralan nila mabuti yan bago sila isabak dyan sa pag-PMS, no? So, ito naman guys, binibideo ko ay yan ang aking full exhaust. So, pinadouble check ko lang. Axle back. Yan guys, no? So, yan guys yung sa front, no? So, same lang din ng process, no? Brake cleaner, pace, and squeal. So, yan guys, tinatanggal na yung bulb, no? Or nut, takip para naman sa i-drain yung sa oil. So, ito naman guys, no? So, tinanggal niya yung brake pads sa harap and yan, nililinis niya, nililihan niya para daw yung mga uneven surface mas maging even na, no? Maging pare-pareho na. So, para dito yun guys, no? So, yun, makapal pa din naman ng brake pads natin, aftermarket parts from Brembo. So, better stopping power kumpara sa OEM, which is talagang ang laki ng difference. Ang OEM ay ang dulas. So, ayan guys, makikita nyo, no? Talagang nililihan nila mabuti and then, yun nga, no? Maayos ang pagkakagawa. So, ayan. And then, may display sila na chemicals. Panlinis daw yun. So, nakalimutan ko lang kung ano ang tawag doon. And then, they will let it dry muna bago install ulit. Pero actually, nung after nila install ulit yung mga brake pads, no?
merong squeaky sounds eh. So, ilang beses nila tinry. And then, yun nga sa tingin ko, since bagong linis lang naman ang brake pads, kaya siguro tumutunog. So, ang ginawa ko na lang ay, syempre, inuwi ko na lang yung auto and then, sabi nila, ibalik ko na lang just in case na may tunog pa ulit. So, after makatakbo ko ng 10 kilometers, so nawala na naman. So, ito naman guys, yung sa tire rotation. Siyempre, tatanggalin din naman nila 4 na gulong. So, yun nga, pinasabay ko na yung rotation ng tires para makalibre ko ng 1.5 if sa ibang shop ko pa dadalhin kung sa labas pa. So, ang natakbo na ng Jimny ko ay nasa 13,500 kilometers ito guys eh. Magti 3 years na din siya this coming May 2024. So, hindi talaga masyadong gamit. Dito lang namin ginagamit yan sa NCR. So, from dito sa bahay to SM Fairview, distance of 5 to 6 kilometers back and forth na yun. So, pang long distance lang talaga, pang short distance lang talaga namin. Pang grocery, ganun lang. Kasi nga, pag tinravel mo ng medyo malayo, na experience namin, sa Nueva Ecija, medyo hindi siya ganun kakomportable, matagtag. So, yan guys, malapit na matapos yung tires rotation ng 4, no? So, yung nasa likod, nilagay sa harap, and then same, yung nasa harap, ay nilagay nila sa likod. So, pinakisuyo lang natin sa kanila yan. Guys, siya nga pala, yung air filter nito ay aftermarket. Ang brand ay Grady, no? So, washable yon. So, instead na pahanginan lang, ay ang ginawa ko ay, syempre, better kung may nabasa kasi kung sa isang review sa Japan, no? Pwede naman pala itong linisan, no? Gamit ang tubig at sabon. Basta wag lang kaskasin ng brush. Wag lang i-brush ng todo para yung cloth niya or fiber niya ay hindi masira. Pati yung supervisor nila, ayan, tumutulong na din. So, ito guys yung air filter, no? So, tubig, saka sabon, dishwashing liquid, no? In particular, ang pinalinis ko. Saka toothbrush lang. So, ganyan lang. Ginaya ko lang yung nakita ko sa video sa Japan. So, light lang ang pagbabrush, wag didiinan at wag gumamit ng eskoba para hindi masira ang fiber ng cloth. Kasi pag hinanginan lang hindi naman masyado talagang malilinisan eh.
So, better pa din talaga pagka tubig at sabon ang pinanlinis. So, banlawan lang talaga mabuti. So, after ko guys, hugasan, ito nakita ko din, no? So, dinryer ko as in, air dryer, yung ginagamit sa damit, no? Ayan. No, 2 minutes yan. No? So, para mas mabilis siya matuyo. Hindi naman basta-basta masisira yan. Basta maayos ang pagkakalagay mo, hindi siya yung kumakalog sa loob. So, okay lang yan. Yan guys, no? So, 2 minutes. So, after niya, nakita ko din naman, after i-dryer, so, isinampay at syempre, pahanginan mo na lang and pagka natuyo, so, yun, kabit mo na lang. Para lang din naglabakan ng damit. Ang pagkakaiba lang syempre, dishwashing liquid ang ginamit natin, which is, yun nga, no, Joy brand. Yan. So, medyo tuyo na talaga siya, tanggal yung tubig, saka malinis na ulit. Ito na guys, so after nito, syempre, sampay na lang natin. So, yun lang ulit guys, so hanggang dito na lang and see you!